nilagay ko na lang po, ang lugar ng pagsamba. Ayan po, sabi po rito, verse 1, ito ang mga tuntunin na kailangan ninyong sundin sa buong panahon ng inyong paninirahan sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno. Gibain ninyo ang lahat ng lugar na pinagdarausan ng pagsamba ng mga tao roon sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sa itaas ng mga bundok, sa mga burol, at sa ilalim ng mga punong kahoy. Gibain ninyo ang kanilang mga altar. Pagputol-putulin ninyo ang kanilang mga sinasambang haligi. Sunugin ang mga imahe ng kanilang Diyos-Diyosan na si Asherah. Durugin ang kanilang mga Diyos-Diyosan at alsin sa lugar na iyon ang anumang bakas nila. At sa pagsamba ninyo sa Diyos ninyong si Yahweh, huwag kayong tutulad sa kanila na sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan kahit saan man maibigan. Amen po. Hihimay-himayin po natin kasi po parang mas nakakapagod kapag babasahin muna natin ang buo and then maaaring makalimutan po natin yung mensahe sa haba po ng pagkakabasa. Kaya gaya po ng mga ginagawa rin po ng ating mga kapatid, hihimayin na natin kung ilang verse yung nakapaloob, yung pong ibig ipahayag ng Panginoon para sa mas maigsi at mas malinaw po na pagkakaunawa. Ano po? Ayan, sabi po dito sa 1 to 4. So from verse 1 to 4, ang sinasabi po rito ay ang utos, nagbigay po rito si Moses ng kautusan, ang utos o tuntunin kung paano sabi ay sirain yung lugar ng pagsamba po ng mga Canaanites. Ano po? Sinabi rito is sirain nila, gibain ninyo ang lahat ng lugar na pinagdarausan ng pagsamba ng mga tao, yung mga Canaanita po. Ano po? Dito is hindi pa ito, dito po is nung pagtanggapin nila yung kautusan, hindi pa sila nakakarating talaga doon sa lugar ng Kanaan. Pero ito ay bilang pagpapaalala sa kanila at i-instruct sila na pagdating nila doon sa lugar na yon, ay yun po ang gagawin nilang pamamaraan ng pagsamba po. Sabi po rito is, gibain ninyo ang lahat ng lugar na pinagdarausan ng pagsamba ng mga taga-roon sa kanilang mga Diyos-Diyosan sa itaas ng mga bundok. Kasi po dito, ang paraan po nila, kung sinasamba nila dito si Asherah. Si Asherah ay siya yung image po na ginawa mula sa buhay, sa patay na kahoy na nakatanim sa lupa. Nililok po yun, nililok nila yon na siya nilang sinasamba bilang isang diyosa. At itong Asherah nito ay isa rin pong simbolo ng isang hindi magandang isang kumbaga isang sensual na simbolo po na hindi talaga kung isipin hindi talaga magandang sambahin kasi kumbaga is makamundo yung pong sinisimbolo po nito kaya ayan sinasabi po rito is gibain, sirain, at ito rin po na nabasa ko rin na itong Asherah na to ay ginagawa ito sa mga kakahuyan, sa mga maraming lugar na mga puno. Kaya dito sinasabi dito is yung Asherim is tumutukoy dun sa maraming mga puno. Na yung tumutukoy is parang kabundukan niya sa mga burol kung saan may mga madadawag na lugar na matatagpuan, dun sila gumagawa po ng mga pagsamba nila. Ayan. Kaya sabi po rito, ini-instruct sila na sirain yon lahat ng matatagpuan nila, lahat ng makikita nila na ginagamit ng mga Kananita sa pagpupuri nila, pagsamba sa Diyosang ito ay sirain nila at wala silang ititira ni anumang bakas. Sinabi po rito, durugin ang kanilang mga Diyos-Diyosan, alisin sa lugar na iyon ang anumang bakas. At ito po yung sinabi rito na yung haligi, sunugin. Ito pong haligi is napakapangit na simbolo po, isang poste po, kaya sinabi rito is pagputol-putulin yung haligi. Isa siyang sagradong poste na kumakatawan nga po sa isang sexual ayun nga, ang pangit kasi sabihin,
basta ano po doon, sumisimbolo yon ng about sa sexuality, ano po, mga sexual practices, ayun. Kaya sabi ko is putol-putulin yung haliging sagrado na yun. Kaya yun po, dito sa verse 1 to 4, sinabi na i-dispose, diminish, ayun, diminish lahat ng mga bagay na patungkol po sa kanilang pagsamba, lahat ng ginagamit nila, pamamaraan ng pagsamba, lahat ng bagay na sinasamba po ng mga kananita ay in-instruct po dito na sirain nila at alisin nila kumbaga, halisin nila sa kanilang mga mata, ano, at wala silang maiiwan na bakas. Ayan po. Then sabi po dito sa verse 5 to 9, ano po, ang utos ng pagsamba kung saan ang pinili ng Diyos, ano po, ito na po yung lugar kung sinasabi ni Lord na kung saan talaga yung pinili niya na sasamba po at itatayo yung panambahan po para sa pagsamba po ng mga Israelita. Sabi po rito, sa halip, hanapin ninyo ang lugar na pipiliin ni Yahweh sa lupain na isa sa inyong mga lipi. Di po ba ito yung matatandaan natin? Parang sa lupain po ng Juda, doon siya ipinili na doon itatayo yung temple niya, ano po, para nakapaligid po yung lahat ng mga nangalipin na yon, nakasentro doon sa lupain po na sakop po ni Juda. Yan, sabi ko rin doon lamang niya, nabalik ko, sa halip, hanapin ninyo ang lugar na pipiliin ni Yahweh sa lupain ng isa sa inyong mga lipi. Doon lamang niya ipapahayag ang kanyang pangalan at iyon ang ituturing niyang tahanan. Kung babasahin ko po, may binasa po akong mula dito sa verse na ito. Ang tinutukoy ko dito ay yung Mount Zion. Na sinasabi niya dito itatayo yung Jerusalem. Ito po yung sinasabi. Ito yung pinili ni Yahweh po, yung Mount Zion. Ano po? Doon ninyo siya sasambihin at doon iaalay ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog tulad ng ikasampung bahagi, handog mula sa inyong ani, ang akong handog, kusang handog, ang mga unang bunga ng pananim, at ang panganay na anak na inyong mga alagang hayop. Doon din kayo magsasalo-salo sa harapan ni Yahweh sa inyong Diyos bilang pasasalamat sa mga pagpapala niya sa inyong ano po. Ito po yung sinabi na dito na talaga, ito yung pinili ng Panginoon na lugar kung saan itatayo yung kanyang templo, and dito rin magsasagawa pag di po ba merong pagsasama-sama kapag araw ng pamamahinga, doon magtatagpo-tagpo yung mga tao, magkakaroon sila ng, di ba may sinasabi ko, may tinuro na yung araw ng pamamahinga, yun nga yung araw ng pagsamba, ano po, meron din sila ang gagawin doon na pagsasalo-salo kung saan na-enjoy nila yung gagawin nilang pagsamba po sa Panginoon, ano po. And then sabi po rito sa verse 10 to 14, ito na po yung kung paano na yung mga Israelites po, ano, ay yung talagang mararamdaman na nila yung kagalahan po at yung totoong pamamaraan ng pagsamba po na tinuturo po sa kanila ng Panginoon yung tamang lugar na po, ano. Sabi po rito sa verse 10 po, ngunit pagkatawid ninyo ng Jordan, ito na po, yung papasok na po sila ng Kanaan po, yung promised land po. Ngunit pagkatawid ninyo ng Jordan, kapag kayo nasa lupaing inyong papuntahan, nalipunan ninyo ang mga kaaway, ayun po, at panatag na ang inyong pamumuhay, ayun po, nakapasok na sila, tapos na yung mga kanilang pakikipaglaban kasi narating na po nila yung promised land po, sabi po rito, at panatag na ang inyong pamumuhay, iba na ang inyong gagawin. Amen. So ano, kumbaga ayun na, yung dito na mangyayari po yung sinasabing kung paano yung pamamaraan na itinuturo po ni Yahweh ng pagsamba sa kanya po, ano. And dito na rin po mangyayari yung kung saan sila sasamba, kung saan nila itinayo yung panambahan na pinili po ni Yahweh. Kaya kumbaga doon sa pagsamba na gagawin po nila dito ay mararamdaman na nila yung tunay pong kagalakan at yung katotohanan po ng pamamaraan, yung tamang pamamaraan ng pagsamba sa Diyos po, ano. Ayan po, sabi po rito,
Iaalay ninyo sa lugar na pipiliin ni Yahweh ang inyong mga handog na susunugin at iba pang handog tulad ng ikapo. Handog mula sa inyong mga ani at mga pangakong handog. Magdiwang kayo sa harapan ni Yahweh kasama ang inyong mga anak at mga alipin. Isama rin ninyo ang mga Levita sapagkat hindi sila kasama sa paghati ng lupain. Ngunit huwag na huwag kayong magsusunog ng mga handog kahit saang maibigan. Doon lamang ninyo iaalay ang mga handog na susunugin. Doon lamang ninyo iaalay ang mga handog na susunugin at gagawin ang lahat ng iniuutos ko sa inyo sa lugar na pipiliin ni Yahweh mula sa lupain ng isa sa inyong mga lipi. Doon lang po pa talaga, sinasabi rito talaga na yung alituntunin, yung instructions na hindi na pwede na magsagawa ng mga pagsamba sa kung saan-saan po. Meron talagang itinuturo si Yahweh dito na gawin doon sa kung saan talaga doon yun nga, yung sa bundok po ng Sayon, which is yun nga yung Jerusalem, doon sila magsasama-sama para gawin po yung pamamaraan na itinuro nga po ni Yahweh. And then yung mga handog, doon din po rin nila idadalhin yung kanilang pagsusunog, doon din nila isasagawaan. Sinasabi po rito, iniutos sa inyong Lord na hindi pwede na kahit saan po, kahit saan ay nais nilang gawin yung pagsamba ay hindi po maaari. Kasi ito talaga yung iniutos ni Yahweh na mayroon talagang lugar na para sa pagsamba kung saan siya po ay makikipagtagpo. And then sabi po rito sa verse 15, kahit saan ay maaari kayong magpatay ng hayop at maaaring kumain ng karne nito hanggang gusto nyo. Ito nga po na sinasabi, ito lang yung kung paano yung mga kautusan ay isasagawa na po. Una, instruction pa lang, itinuturo kung saan sila magtatayo, and then itinuturo kung paano nila gagawin. And then ito nga po sa 15 to 28, ayun na yung pamamaraan ng pagsamba na kung paano nila talaga isasagawa po yung pagsamba. Sabi po rito, kahit saan ay maaari kayong magpatay ng hayop po, at maaaring kumain ng karne nito hanggang gusto nyo. Parang wala siyang limitasyon. Katulad ng pagkain ng usa, maaaring kumain nito, pati ang mga itinuturing na marumi. Ayun po, ngunit, huwag ninyong kakainin ang dugo. Ayun po. Inallowed na dito, yung mga pagkain, parang malaya na silang makain yung anumang gusto nila. Hindi kagaya dati na bawal pa yung biyak yung kuko, di po ba, before may mga ganon, Pero dito po, sinabi rito, maaaring kumain nito, pati ang mga itinuturing na marumi. Ngunit, huwag ninyong kakainin lang po ang kabilibinan, huwag ninyong kakainin ang dugo. Kailangang patuloyin ito sa lupa. Ayun po, malinaw na hindi natin dapat kakainin ang dugo ng hayop, na iniaalay po sa Diyos. Dahil ang kailangan lang dito is patutuluin, kumbaga, hahayaan lamang itong tumulo sa lupa. Hindi rin ninyo maaaring kainin ang inyong sa inyong mga tirahan ang mga ito. Ang 10 bahagi ng inyong mga ani, alak at langis, ang panganay na anak ng inyong mga hayop, ang pangakong handog, pusang handog at iba pang handog. Ang mga ito ay maaari lamang ninyong kainin sa harapan ng Diyos ninyong si Yahweh sa lugar na pipiliin niya. Maaari ninyong makasalo ang inyong mga anak, mga alipin at ang mga Levita bilang pagdiriwang dahil sa pagpapala sa inyo ni Yahweh. Huwag ninyong pababayaan ang mga Levita habang kayo'y nasa inyong lupain. Pinakikita po rito, kumbaga yung kalayaan po, yung kalayaan ng mga Israelita nung sila ay naroon na po, napasok na nila, narating na nila yung promised land, and yung mga kautusan ay binigay sa kanila. Ngayon ay isinasagawa na po nila. Andito na yung pagsasagawa na kung paano yung utos po ni Yahweh rito ay isasagawa na nila. Na sinabi dito is parang malaya, ando na yung kalayaan nila na kung paano sila magsasamba. Basta ito ay naka-align po dun sa utos po ni Yahweh. Sinasabi dito, ang dugo ng hayop ay pwede silang kumain ng kahit anong hayop. Kahit na ang itinuturing na marumi, sabi ko rito, kahit na itinuturing na marumi. Subalit, huwag lang kakainin. Huwag nilang i-consume yung dugo. Kasi ang dugo, symbolize life din po, ito ay sumusimbolo sa buhay, kaya ang turo dito is hayaan lamang itong paturuin dahil ito ay simbolo
ng buhay. At ang buhay, di po ba, at ang dugo ay sagrado. Dahil kung isipin natin, ang dugo na ipinahid po sa pintuan kung paano naligtas sila doon po sa Passover, bago yung Passover, ay yung dugo ng hayop, yun po ang nakapagligtas sa kanila nung ipahid ito sa mga hamba ng kanilang mga pintuan. Kaya sinasabi, ang dugo ay sagrado. Kaya ito ay bigyan ng pagpapahalaga. Bigyan po ito ng respeto. Kaya ito ay hindi dapat natin i-consume. Kasi ito ay simbolo po ng kaligtasan at paglilinis po, katulad natin sa ating kapananahunan, kung paano ang Panginoong Jesucristo ay nilinis tayo sa ating mga kasalanan, sa ating karamihan. Di po ba yung dugo rin po niya nung siya ay ipako sa krus, anong tumagas po yung kanyang dugo, na-concealed lahat, na-cover nito lahat, natakpan nito ang lahat ng pagkakasala natin at maging yung mga hindi pa natin nagagawang pagkakasala ay na-covered up na po mula sa dugo ni Kristo na dumali po sa kanyang pagkakapako sa krus. Di po ba? Kaya gano'n na lang ipinakikita po rito yung kahalagahan at yung pagbibigay po ng respeto sa dugo na ang kainin na nila ang lahat ng ang mga hayop na nais nilang kainin. And even marumi is inallowed na po. Huwag lamang po yung dugo kasi bigyan ito ng ng respeto dahil ito ay sagrado. Ito ay sumisimbolo ng buhay at kaligtasan. And kung paano tayo nilinis po mula sa ating mga kasalanan. Ayan po. Wala na ako. Kaya sabi po rito, isa pa po, sabi po rito, ang mga handog, ang mga handog, ay pwede, kumbaga lahat ng mga hain na yan, ay pwede nilang pagsalu-saluhan, hindi rin ninyo maaaring kainin ang mga sa inyong mga tirahan ng mga ito. Kumbaga po, kung meron tayong mga alay, kung meron tayong mga hinahanda sa paghahandog po, ito ay gagamitin lamang po. I-consume lang ito sa lugar po, sa kung saan tayo sumasamba. Ito ay offered natin sa Panginoon, kaya ito ay i-consume po, hindi po pwede i-consume o iwi sa ating mga tahanan. Sabi po rito, hindi rin ninyo maaaring kainin sa inyong mga tirahan ang mga ito, ang ikasampung bahagi ng mga ani, alak at langis, ang panganay na anak sa inyong mga hayop, pangakong handog, usang handog. Yung po mga offering, mga sacrificial offering, peace offering po, ayun po ay talagang dadalhin po sa templo. Kaya yun po ay kukonsume din po dun sa loob sa templo, sa kung saan ang kasama po nila yung presensya ng Panginoon. Kumbaga, lahat ng dadalhin doon ay nakalaan po talaga sa Panginoon at sa kanila, sa kung saan silang magtitipon-tipon ay i-consume po nila, pagsasaluhan nila yung mga biyaya at pagpapala na inilalaan po nila at inaalay sa Panginoon. And sinabi po rito, na nabanggit po yung mga Levita na sinabi nga sila ay wala talaga sa kanilang inilaan ng mga lupain, di po ba wala silang share doon sa mga lupa na pinagparti-partihan sa kanila. Kaya iniutos po dito na yung mga Levita ay kanila pong kalingain. Ano po sinasabi po rito? Huwag ninyong pababayaan ang mga Levita habang kayo nasa inyong mga lupain. Ang mga lingkod ng Diyos, na talagang sila ay tayong mga pinagkalooban po, at tayong mga tumanggap, pinagkalooban ng Panginoon, ano man yung mga possession natin, ano man yung ating mga tinatamasa sa ngayon, ay bahagi yung mga Levita sa mga ito. Kasi nga po, ito ay para sa, kung ano man yung binibigay natin para sa Lord, yun ay iisipin natin, ibibigay natin para sa mga Levita. Kasi sila nga po ay gumagana po sa tungkulin ng Panginoon kung paano ang mga Levita ay sila ang nagsisilbi sa templo ng Panginoon. Wala silang wala, kasi hindi naman po sila hindi sila naghahanap buhay, talagang sila ay nakatuon lang sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ang sinasabi dito, tinuturo ko dito is huwag pababayaan. Kumbaga, ano man ang meron tayo, tinuturo dito ay tayo ay yung mga kaloob natin ay kabahagi po yung mga Levita na hindi natin sila dapat pabayaan dahil ito po ay utos po sa atin ng Panginoon na sa mga lingkod po ng Diyos, literally, kung dito na po sa atin yan,
sa ating sa mga lingkod, sa mga naglilingkod po sa Diyos. Ano po? Ano man yung mga pangailangan nila, dapat po meron talaga tayong magagawa. Kabahagi na nga rin po ng mga ika po, iyon ay talagang alalaan din po sa kanila ano po, na siyang offering na ipinagkakaloob natin na dinadala po natin sa bahay-sambahan. Ang mga libita po ay talagang ang mga lingkod ng Diyos ay maaari po talagang maging kabahagi at maaari silang makinabang sa lahat ng mga handog na yun dahil yun po ay para sa kayawe at yung mga at sinabi nga po ang para kayawe ay kabahagi doon yung mga lingkod niya, which is yun nga pong mga libita. Kaya ayan, sa malinaw na malinaw po dito na huwag nating pababayaan yung mga lingkod ng Diyos. Ano po dito ay binabanggit dito is mga libita, pero sa panahon po natin ngayon, ito po yung mga lingkod ng Diyos na talagang masigasig at matiyagang naglilingkod po sa Panginoon at kung paano talaga pinananatili yung kautusan ay huwag po talagang makakalimutan na sila ay nagsasagawa na yung kung ano man po yung mga katuruan dati, sila yung nagpapatuloy na magbigay po dito ng buhay, sila yung nagsasagawa upang manatili sa tao na makilala po ang Panginoon sa pagsasagawa nga po ng pagtuturo at paglilingkod, pangangalaga do sa kanyang bahay-simbahan na tunay pong itinalaga ng Panginoon para sa paglilingkod na iyon. Ano po? Kaya ayun, huwag natin pababayaan yung mga lingkod po ng Diyos. Ano po? Then sabi po dito sa verse sa verse 20, kapag napalawak na ni Yahweh ang lupain na sasakop ninyo at ibig na ninyong kumain ng karne, maaari kayong kumain hanggang gusto nyo. Kung kayo na malayo sa lugar ng pagsamba na pinili niya, maaari ninyong patayin ang isa sa inyong mga hayop. Ayun po, parang talaga ando na po yung kalayaan, po. Wala na talagang masyadong kumbaga mga restrictions, po, nawala na yung mga restrictions, pero may mga kumbaga prohibited, kumbaga may mga ipinagbabawal pero nabawasan na po yung mga restrictions, po. Sabi po dito, at maaari ninyong patayin ang isa sa inyong mga hayop at kainin tulad ng pagkain ng isa. Lahat ay maaari ninyong kainin, maging ang taong tinuturing na malinis o marumi. Ayan po, di po ba, marumi ka man, makasalanan ka man, or hindi ka man makasalanan, allowed mo nang i-enjoy kung ano man po yung pagkain na nais mo pong kainin dito. Ano po sinasabi is andun na talaga yung kalayaan. And then sabi po dito, ngunit huwag din yung kakainin ang dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Ayan po, binanggit po ulit na talagang pinapakita dito kung gaano kasagrado yung dugo po. It symbolized life nga po, ang sangkap ng buhay ay hindi dapat kainin. Ayun nga po, yung dugo. Tayo, di ko ba ang sa atin, kapag nawalan tayo ng dugo, kapag bumaba yung dugo natin, apektado po yung sistema ng ating katawan. Hindi siya makakapag-function kapag mababa ang dugo natin, at kapag naman super taas naman po ng dugo natin, apektado din po ang ating buong sistema ng ating katawan. Kaya ito po talaga, ang dugo ay sumisimbolo ng buhay. Ano po? At hindi lang pala talaga simbolo, kundi siya literal na talagang siya ay nagdudugtong po sa buhay natin. Ano po? Ngunit huwag ninyong kakainin ang dugo sapagkat ang dugo ay buhay. Ang sakap ng buhay ay hindi dapat kainin. Ano po? Huwag ninyong kakainin ang dugo, sa halip ay patuluin ito sa lupa. Ayun po, talagang nabanggit ulit na hayaan lang natin itong tumulo sa lupa. Ano po? Kasi hindi po ba ngayon, kung isipin natin, pinanghihinayangan na nila ang dugo. Kinakain na, iniihaw na po, nakakalungkot, Pero, parang nakalimutan po yung aral sa simula, po. Sabi po rito, ang sangkap ng buhay hindi dapat kainin. Huwag na huwag ninyong kakainin ang dugo. Sa halip ay patuloyin ito sa lupa. Huwag ninyong kakainin iyan, magiging maganda ang buhay ninyo at ang inyong mga anak kung gagawin ninyo ang naayon sa kagustuhan ni Yahweh. Ayan po, isang pagpapaalala talaga na kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, talagang yung
yung pangako po, yung pangako niya na talaga magandang buhay, matiwasay, ay ipaparanas po niya sa lahat ng sa kanya po ay sumusunod. Ano po, dahil sabi po rito, sundin ninyong mabuti ang mga tagubilin ko sa inyo at magiging maganda ang buhay ninyo. Ayan po, isang malinaw na pagpapaalala na sundin natin lahat ang mga tagubilin na Yahweh at tayo ng mga magulang, maging ang ating mga anak, ay magiging maganda ang buhay sa habang panahon po. Ano po? Sapagkat ang pagsunod na ito'y tama at katanggap-tanggap kay Yahweh na inyong Diyos. Ano po? Yun talaga ang nakapagpapalugod po sa Panginoon, yung tayo po ay sumusunod sa kanyang mga inuutos. Ano po? Yun kasi ay pagpapakita ng, kapag tayo sumusunod sa Lord, pinapakita natin na mahal natin siya. Hindi lamang sumusunod tayo kasi hindi lang tayo sumusunod sa kanya kasi natatakot tayo doon sa kaparusahan, doon sa maaari niyang gawin sa atin, o mamamatay tayo sa impyerno, yung kung gano'n. Kundi nalulugod si Lord na sumusunod tayo sa kanya dahil sa pagpapakita ng paggalang po. At yun nga, yung mahal natin siya, kaya natin siya sinusunod, ayaw natin siyang nasasaktan. Amen po, ano? And then sabi po rito sa verse 29 na po to 32 ay yung totoong kung paano natin totoong sasambihin ang ating Panginoon. Babala, sabi po rito, babala laban sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano po, may binigyan tayo ng warning dito. Kaya naman, ang gagawin na po natin dito is paano ba natin susundin yung Panginoon doon sa pag-warn niya sa atin, sa pagbibigay niya sa atin ng mga babala ay paano natin ngayon gagawin yung ating paglilingkod na mas magiging kalugod-lugod po sa kanya. Ano? Sabi po rito, kapag napalayas na ng Diyos, ninyong si Yahweh ang mga tao sa lupain na iyon at kayo na ang nakatira doon. So, kapag napalayas na ng Diyos ninyong si Yahweh, di po ba? Si Yahweh ang magpapalayas, hindi po yung mga tao, hindi yung mga Israelites. Ano po? Si Yahweh po ang kikilos. Kapag napalayas na ng Diyos ninyong si Yahweh ang mga tao sa lupain iyon at kayo na ang nakatira doon, yun po. Huwag ninyong tutularan ang kasuklam-suklam nilang ginawa. Ano po yung pamamaraan ng pagsamba ng mga Canaanites sa panahon ng sila po ay nandoon. Sinabi po rito ay huwag nilang gagayahin. Ano po? And sabi po rito, huwag na ninyong alamin pa kung paano sila sumamba. Ayun po, kumbaga, huwag na silang na-conscious o huwag na silang ma-curious ko kung ano ba yung ginawa nilang pagsamba. Kasi kung meron silang mga abutan po doon, mga image o mga lugar na talagang pinagsambahan, isabi ko, huwag nang alamin pa kung paano nila ginamit yun, kung paano sila nanambahan kung paano gumagawa ng pagsamba yung mga Canaanites. Kung ang sabi na lang niya is sirain lang po, di ba? Yan lang ang utos niya from the verse 1, na sirain lang. Dito sa huli is, sabi niya dito is huwag nang alamin pa, huwag na ninyong alamin pa kung paano sila sumamba sa mga Diyos nila. Amen po, anak, malinaw. Na sa umpisa, sinabi niya isirain. O, kung bakit gagawin nila, and sa huli, siguro kung may mga matitira, maku-curious, paano kaya sila sumasamba dati? Kasi maalala nila, sinira nila yung mga relics po, o anumang inabutan nila na inutos na sirain nila, di po ba? Siyempre, parang sasabit po siguro sila sa pag-iisip na, paano kaya silang sumasamba dati? Bakit may mga ganito, di po ba? Yung sinabi rito is huwag na nilang alamin pa, huwag na nilang pag-isipan pa kung paano sila gumagawa ng pagsamba sa panahon na sila'y naroon. Baka gayahin pa ninyo ang mga iyon. Ayun po ang warning. Kasi nga, huwag nang alamin pa para hindi na nila gayahin pa po. Kasi kung makikita nila, di po ba? Kasi may pamamaraan po na minsan talagang kung iisipin natin, maaari silang mahikayat na sumamba. Kasi meron po isang, yung sexual na pamamaraan na maaaring yung mga kalalakihan doon is baka mainggan niya nga po kung kanilang malalaman pa po. Kaya dito sabi, baka gayahin pa ninyo ang mga iyon. Amen. Paano? Kaya huwag ninyong gagawin kaya ang karumal-dumal na gawain nila sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan, gaya ng pagsusunog sa kanilang anak bilang handog. Opo, di po ba? Mayroon talaga silang ritual na ginagawa noon na yung mga sanggol
Kung hindi po ako nagkakamali dito sa kay Baal, ano po, na nag-aalay sila ng sanggol, ano po, na sinasabi dito is kaya nagalit sa kanila, isa rin si Yahweh na huwag nilang gagayahin niyo kasi ay meron talaga silang mga ritual, mga parang mga paraan ng isa sa gawain po ng mga kulto, ano, na ayun, nagsasagawa sila ng mga hindi talaga naaayon sa kalooban po ng Diyos. Ano, isa nga po roon, yung pag-aalay po ng mga sanggol na sinabi rito, malinaw na sinabi rito is huwag yung gagawin. Huwag yung gagawin sa Yahweh, yung mga ganoong paraan ng pagsasamba dahil iyon ay karumal-dumal po para sa kanya. Yung sabi ko rito ay huwag ninyong gagawin kay Yahweh ang karumal-dumal na gawain nila sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan, gaya ng ginagawang pagsunog sa kanilang bilang mga handog. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Amen po, ano, isang malinaw na nautos po, ano, na huwag anumang mga utos ni Yahweh ay huwag nilang dagdagan. Tama, kumbaga yung eksakto kung ano yung sinabi ni Yahweh, yun lamang po ang gagawin nila. Wala sila ditong babawasin and wala rin po sila dong kailangan idagdag. Ano, kung ano lang yung sinabi ng Lord, yun lang po ang gagawin natin. Yes, dito. Dito rin po sa buhay natin, ano, sa pamumuhay natin yun. At bilang application po, ano, sabi dito. Kasi, doon sa last part po, kapag napalayas na, ibig sabihin po, kasi si Lord, ano po, si Lord ang gumawa nito eh. Kung paano na nasakop nila yung bansang, yung lupang Kanaan po, na ito ay talaga inilaan po ng Panginoon sa kanila. And then, siyempre, kung tayo po, meron, si Lord, ano, bilang magulang natin, kung siya ay naglaan sa atin ng lupa na ito, ng lugar na ito, and meron siyang mga kautusan, ano po, at meron siyang, alam natin na napakaraming magagandang bagay at ipinaranas ng Lord sa atin, ng Panginoon sa atin, na kung paano tayo marireach, kung paano natin naabot yung kalalagayan natin ngayon na tayo ay malaya na, di po ba? Kung dito sa part na to is mga Israelites, sa Old Testament po nangyari, dinala sila sa lupang pangako. Amen po, nasa kung saan andun na po yung malaya na sila, naramdaman na nila yung kung paano sila makakapagsamba ng malaya, ano po, na may masaya, andun yung paghalakan, ano po, nararamdaman nila yung nagsasama-sama sila sa presensya po ng Panginoon, ano, na tayo po sa panahon na natin ngayon. Ano, bilang sa ating ipinagkaloob naman po ng Panginoon, na ating si Jesus Christ, ano po, kung isipin natin, ipinagbabawal na kainin, ano po, yung dugo. Dahil sa Old Testament is sagrado ang dugo, ano po. Dahil ito nga ay sumisimbolo ng buhay, ano po. And dito rin naman po sa atin, sa ating kapanahunan, na ang buhay din naman po, ang dugo rin po ay symbolize din po ng life, ano. Ang dugo ay sumisimbolo rin talaga ng buhay. Bakit po? Kasi di po ba nang ipinako siya ang Panginoon sa krus, ano po, ito rin naman po ang nagbigay sa atin ng panibagong buhay na mula sa ating kamatayan, ang ating spiritual ay namatay sa kasalanan. Ano po, ng si Lord, ng si Jesus Christ, ay ipinako po sa krus. Ano po, ang ating spirito po ay muling nabuhay. Nabigyan po niya ng buhay na sa ating mga kasalanan, ano po, na-covered po ng dugo ni Jesu Cristo. Lahat ng mga kasalanan natin. Sabi nga, mula sa kasalanan ng ating mga ninuno, hanggang sa kasalanan na ngayon at maging yung mga kasalanan na gagawin po natin ay natakpan na po ng dugo ni Kristo. Ano po? Kaya napakasagrado ng ng simbolika, yung napakasagrado ng dugo, ano, yung symbolical ng ng dugo po, ano, napakasagrado na buhay talaga from Old Testament to New Testament is buhay talaga ang sinisimbolo nito. At kaya kailangan po natin binibigyan po ng pagpapahalaga at paggalang. At kung paano po natin ipakikita yung paggalang sa Panginoon sa pamamaraan po ng ating pagsamba. Kung paano naman po tayo magsasagawa ng pagsamba sa panahon ngayon, kung paano natin bibigyan ng pagpupuri yung ating Panginoon, kung paano natin siya bibigyan ng karangalan
sa pamamaraan po ng ating yung mismong mga buhay po natin, ano, yung ating mga um, sarili, ano po, bilang mga buhay na sakripisyo po, ano, na mismo tayo mismo bilang mga buhay na sakripisyo, ay ito po ang iaalay natin sa Kanya. Yung ating buong pagkatao, yung buong puso na may malinis, ano po, na may malinis, at talaga iniaalay natin yung ating mga sarili para sa Panginoon. Sa pamamaraan na to, ano po, hindi na natin gagawin yung mga nakakaraan na ginawa ng mga nasa Old Testament. Napakadali. Yung na lang po ang ating sarili bilang mga buhay na handog. Ano po, kung makikita natin sa Romans, ano po, Romans 12, ano po, basahin po natin, ano, sa Romans 12. Kasi, narito na tayo, andito na tayo sa pagsamba, ano po, nadala na tayo sa kung paano talaga tayo makakapag bigay ng totoong pagsamba sa Panginoon. Sabi po dito sa Romans 12, wala. Ayan, sabi po dito sa Romans 12, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang isang handog na buhay. Kung before po, napakaraming handog na kailangan, mga hayop, ano po. Ngayon po sa ating kapanahunan, sa kung saan ibinigay sa atin ng Panginoon, yung kaligtasan, ano po, ito na lang po ang hinihingi niya sa atin. Yung ang ating mga sarili, ang ating bigay na handog po sa Kanya. Isang handog na banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na ito ang karapat-dapat na pagsamba po na dapat po nating ialay sa ating mahal na Diyos. Kung paano natin ibibigay yung ating mga sarili bilang isang handog, banal at kalugod-lugod sa pamamaraan din po ito ng ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Kung paano natin sinusunod yung ating mga gawa, yung ating pamumuhay nang naaayon po sa kalooban ng Diyos. Kung paano niya tayo tinuruan sa pamumuhay na makatwiran. Ano po? At matuwid. Pagmamahal sa kapwa, pagmamalasakit, pagsunod sa Kanya, ano po. Wala na pong iba na isipin natin na ang ating ginagawang pagmamalasakit sa ating mga kapatid, paggawa ng mabuti po sa mga nangangailangan, sa pamumuhay ng pagbibigay ng halimbawa kung paano ang Hesukristo ay nabuhay ng may pag-ibig po, ano, ay ganun din po ang gagawin nating pamumuhay bilang pagpapakita po ng ating handog sa ating Panginoon. Bilang pagpapakita natin na tayo ay nagpupuri sa Kanya, bilang pagpapakita natin na tayo ay iniibig natin siya, na sinusunod natin ang Kanyang mga kautusan, gagawin natin kung ano yung pong nais niya. Ayun yung mahiling po, mamuhay tayo ng naaayon sa pag-ibig. Isa lamang po, ano, talagang iikot lang talaga sa pag-ibig, ano, na ang buhay natin, ano, talagang pinadali na po ng Panginoon dahil nga siguro sa talagang mahal niya tayo, ano, hindi na niya pinaranas pa sa atin yung mga karanasan ng mga tao sa Old Testament po, na napakarami na nilang kailangang gawin po na sa pagsasakripisyo para lang makaranas po sila ng panibagong ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, sa kanilang mga pagkakamali, ano, sa kanilang mga pagtalikod po sa kautusan ng Panginoon. Subalit sa panahon natin ngayon, ang hinihingi na lamang ng Panginoon, yung puso natin ay ipagkaloob po natin sa Kanya. Yung puso na may malinis po, ano, na talaga nakaalaan po para sa Kanya, at hindi na po sa makamundong bagay. Iniaalay natin lahat na kung ano yung mayroon tayo, kung ano yung kakayahan na mayroon tayo ay gagamitin natin po para sa Kanyang kaluwalhatian. Yung
kung ano man yung ibinigay sa ating mga kakayahan, mga talento, ay nanaisin po natin na magamit ito para po sa paglilingkod sa Kanya. Amen po, ano? Kaya maraming salamat sa Panginoon sa kung saan sa panahon ng pagpasok, bago pumasok ang mga Israelita sa Kanaan, ay binigyan ng instruction kung paano, paano nila gagawin nila pag sila'y pumasok doon. Sirain ang lahat ng mga Diyos-Diyosan. Sa tinuro kung saan sila magtatayo ng kanilang templo, which is yun nga, yung Jerusalem na itatayo sa Mount Zion, kung paano nila ito isasagawa, kung paano nila isa sa pamumuhay, kung paano nila susundin, nasa bandang huli, tinuturo na po, kung paano natin na mismo sa ating mga sarili na po, kung paano natin ito gagawin na magsasamba tayo ng magiging kalugod-lugod na po sa Panginoon. Na ito ay hindi na yung sa mga alay, hindi na babase sa mga alay, kundi mismo yung ating mga sarili na po ang ating iaalay para sa ating ang Panginoon Diyos. Ay, bakit?